of right, guiding us forward with all of his might. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. Forevermore. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon October 8, 2025 alas 6 ng gabi dito sa Pilipinas mga kapatid. At ang topic na pag-uusapan ngayon ay patungkol dito sa patutunayan ng ating affirmative na ang mga Adventist na kumakain ng karne ay maliligtas sa araw ng paghuhukom. Again mga kapatid, ang topic natin ngayon ay ang mga Adventist na kumakain ng karne ay maliligtas sa araw ng paghuhukom. So affirmative natin dito si Fernando Camacho ng SDA, at negative naman si Real Jury ng Davidian mga kapatid. So sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes na presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minutes na final conclusion. Mauuna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, hindi naman sila bago sa ating platform, no? So summarize ko na lang. Rule number 1 natin, yung ating 20 seconds na pagsagot. Lahat ng tanong, answer doon sa tanong ay 20 seconds yan. Rule number 2, yung categorical natin. Ang unang lalabas sa bibig nyo ay yung categorical. Rule number 3, yung 10 seconds explanation rule natin. Kung hindi nyo masagot ng direkta or wala doon ang sa pagpipilian ang sagot nyo. So, pwede nyo gamitin yung 10 seconds. Rule number 4, kung ano ang tanong, yun ang sasagutin. Rule number 5, sa first stand, doon lang kayo dapat magtanong sa inilatag ng katunggali, at kung sinasabi niya na hindi ko pa nilatag yan, yung automatic next question ko yan. Pero sa rebuttal, pwede nang itanong doon, either nilatag or hindi inilatag. Rule number 6, dalawang warning galing sa akin ay may disiplina yan, so minus 1 minute sa time niya. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification at every question at no objection during final conclusion. Rule number 8, hindi ko papayagang mabanggit yung mga insultong pisikal, kasama na din doon yung mga pagmumura na alam natin. Pero labas doon, gaya ng mga salitang demonyo, kulto, sinungaling, mangmang at iba pa, ay maaaring gamitin. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. Rule number 10, para sa sensitive question, pwede kayo magtanong ng personal question or mga sensitive na paksa. Pero pwede ding tanggihan ito.
Rule number 11, disconnection time limit, 7 minutes lamang ako maghihintay. Rule number 12, bilang moderator, meron akong kapangyarihan magtakda ng bagong rules kung ito lang naman ay kinakailangan. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako'y nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng nilalaman ng debate. By the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista, ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth at naging moderator halos ilang years na din mga kapatid, at ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate ngayon. Sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes, Your Honor. Sumasang-ayon po sa lahat ng inyong nabanggit. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes po, yes, moderator, sumasang-ayon po. Okay, so yun yung ating confirmation mga kapatid. So before natin i-start ang ating debate, syempre gusto ko muna kasi silang magpakilala mga kapatid, at baka pwede nyo ikwento kung paano ba nabuo ang debate na ito at ano yung pinaka-purpose ninyo, bakit itong paksa na ito. So unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka kapatid. Yes, ang inyo pong laging napapanood sa Impapawid, Master Guide Fernando B. Camacho Jr., isa pong simpleng kaanib ng Seventh-day Adventist Church. At ngayon pong gabi ay tatayo po sa panig ng pagiging affirmatibo na ang mga Adventista kumakain ng karne ay maliligtas rin sa araw ng paghukom. Nabuo po ang tema o ng dialogue na ito dahil sa paglalambingan ng mga magkakapatid. Ayan. At ang kapatid na Nunez ay hindi naman iba sa atin sapagkat yan ay kabaro naman natin dito naman po sa Logos na School. Kaya maganda magiging usapan ngayon at nawa ang Diyos ang patuloy na maitaas. Back to you, kapatid na Rasha. Okay, so dako din tayo sa ating negative. Pakilala ka kapatid. Bro, negative, pakilala ka bro. Okay, magandang gabi po sa lahat ng mga nagasubaybay dito po sa platform Rasha TV Vista. Ako po si Real Jury Nunez, isang sa panig ng Davidian, at ito po ay isang hamon ng ating pong mentor Father Fernando Camacho, at ito po ay ating pinagbigyan sapagkat maganda po na talakayan ito. Inyo pong subaybayan, lalo tigit ang channel na ito, Rasha Vista TV. Maraming salamat. So, mga kapatid, dyan sa nasa live, please share yung ating live streaming ngayon. At kung gusto nyong mag-tag ng inyong friends mga kapatid para mas madami pang makapanood ng mga ganitong pag-uusap, pwede kayong mag-comment mga kapatid ng @highlights yan, at automatic mga kapatid na ma-mention na yung lahat ng inyong mga friends, or meron dyan @followers kung meron kayo nyan. Please mga kapatid, mag-comment kayo ng ganyan. So dito mga kapatid, umpisa na natin ang ating debate, at bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag ang ating affirmative sa kanyang patutunayan na ang mga Adventist na kumakain ng karne ay maliligtas rin sa araw ng paghukom. Brother Fernando Camacho, wait lang bro ha. Set ko lang yung iyong screen bro. 10 minutes, your time start now bro. Alright, muli sa Diyos ang kaluwalhatian at ang kapurihan. At hangad po natin mga kapatid na ngayong gabi ay magkaroon po kayo ng idea at matatag na pananampalataya ukol sa ating ipinaglilingkod sa Panginoong Diyos. Ano ho? Tulad ng akin pong nabanggit, ako po ay tumatayo sa panig ng affirmatibo na ang mga Adventista kumakain ng karne ay maliligtas rin sa araw ng paghukom. So dito po sa paksa ay makikita po ninyo, hindi ko tinututulan yung mga vegetarians. Ano ho? Sapagkat ang pagiging
ang lifestyle ng pagiging vegetarian ay napakabuti sa katawan ng tao, no? At naniniwala ako na maliligtas rin po ang mga vegetarian. Ano, kaya nga ang tema, ang mga Adventist na kumakain ng karne, kasi hindi lang vegetarian na pinaniwalaan ko maliligtas, kundi maging yung kumakain ng karne ay maliligtas rin sa araw ng paghuhukom. Ano po? Halimbawa na riyan mga kapatid, ano? Gusto kong magbigay sa inyo ng halimbawa. Halimbawa dito sa early writing sa pahina 258, si William Miller po, pinaniniwalaan po ng Seventh-day Adventist na siya po ay ibabangon ng Diyos sa huling panahon at makalalasap ng kaligtasan. Hindi po vegetarian si William Miller. Oh, siya po ay kumakain ng karne. Oh, pero siya po ay maliligtas. Adventist ba si William Miller? Opo, mga kapatid. Oh, pag sinabi kasing Adventist, hindi lang ito nakakulong mga kapatid doon sa mga Seventh-day Adventist Church mismo. Oh, kundi pag sinabing Adventist, ito yung mga taong naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon. O di kaya'y naghihintay kay Kristo. Si William Miller, tinatawag din pong Adventist bagamat hindi siya Seventh-day Adventist Church member. Pero siya'y Adventist sapagkat naghihintay siya sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kanya lang nagkamali ang kanyang computation. Ano po? Ayun. At inabutan siya ng kamatayan sa patuloy niyang pag-aapuhap ng katotohanan. Kaya naniniwala po kami ng mga tunay na Seventh-day Adventist member na si William Miller maliligtas kahit na siya'y kumakain ng karne. Ayan, ano? Kaya nga ang takda po ng paksa, ang mga Adventist na kumakain ng karne, maliligtas rin sa araw ng paghukom. Ayon. Yung Seventh-day Adventist Church ay bahagi lamang ng tinatawag na Adventist. Ano po? Marami ho kasing naghihintay din sa Panginoon pero hindi member ng Seventh-day Adventist Church eh. Okay? Yan. Kaya dito may dalawang punto akong bibitawan. Mga Adventist na hindi kaanib ng Seventh-day Adventist Church at mga Adventist na kaanib mismo ng Seventh-day Adventist Church. At ang tema, ang mga Adventist na kumakain ng karne, maliligtas rin sa araw ng paghukom. Yun. Ngayon, babaliin ngayon ng ating negative side, si William Miller hindi iligtas sa mga writings na kapatid na Ellen White. Kasi siya kumakain ng karne, naghintay siya nung araw sa pagbabalik ng ating Panginoon. Hindi ho ba? Ayan. So, matibay itong batayan. Bakit ako naniniwala na ang mga Adventist na kumakain ng karne ay maliligtas rin sa araw ng paghukom? Sapagkat ang mga tunay na mananampalatayang Adventist, idadako ko na dito sa Seventh-day Adventist. Yung mga tunay na mananampalatayang Seventh-day Adventist ay naligtas hindi dahil sa pagkain, kundi sila'y naligtas dahil sa biyaya ng ating Panginoon Jesucristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayan na may nakatala sa aklat ng Efeso, Kapitulo 2, talatang 8 hanggang 10. Ano po? Ayan. Sabi ng ating Panginoon, buhat sa Kapitulo 14 ng Roma, talatang 2, may naniniwalang maaari siyang kumain ng kahit ano, ngunit gulay lamang ang kinakain ng mahina sa pananampalataya. Ayun. Kaya naman kung mayroong kumakain ng gulay at dito lang ang gusto niya, iginagalang natin ito. Ano? Pero malihong sasabihin na yung Adventistang kumakain ng karne hindi maliligtas. Yun pong mga Adventist na hindi kumakain ng karne, maling isipin, yung mga Adventist na kumakain ng karne, maling isipin na yan ay hindi maliligtas. Mamaya lalawakan pa natin yung pag-aaral na yan. Kaya maliwanag dito,
na kalimitan talaga doon sa mga kumakain ng karne, ng gulay. Ang iba dyan, mahina pananampalataya eh. Oh. Sabi pa sa talatang 3, huwag hamaki ng kumakain ng kahit ano ang kumakain lamang ng gulay. O, kaya hindi kami palahatuli, nahangaan nga namin yan sila eh. Ako kasi kumakain ako ng karne, mga kapatid. O? At ayaw namang, at huwag namang hatulan na kumakain lamang ng gulay ang kumakain ng kahit ano sapagkat siya tinanggap ng Diyos. Ayun, sa talatang ito, maliwanag, kaya kumakain ka ng karne, kumakain ka ng gulay, hindi ito dapat maghatulan. Kaya tulad na sinasabi ko, masaya ako't maligaya, sinusuportahan natin, iginagalang, yun pong mga vegetarian. Ang hindi lang natin tinatanggap, kapag hindi ka vegetarian, hindi ka maliligtas. Yun lamang po ang ating tinututulan. Mali kasi ang aral na ang tao ay pagbabawalan mong kumain ng karne ayon sa pananampalatayang tinanggap niya sa ating Panginoon. Bakit? Sabi pa ng Aklat ng Roma, Kapitulo 14, talatang 20, huwag mong wasakin ang gawa ng Diyos dahil sa pagkain. Nakita ho na ninyo mga kapatid, ang pagkain walang anuman sa kaligtasan ng ating Panginoon, tanging ang biyaya ang siyang magliligtas sa atin, hindi ang kabawalan ng pagkain ang siyang magliligtas sa atin mga kapatid. Ang biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Ay ngayon, kung ikay kumakain ng gulay, mas gusto mong kumakain ng gulay, yan ay sa inyo na ng ating Panginoon. Ay wag na mga hatulan yung mga hindi anya wag na mga hatulan yung mga kumakain naman ng karne. Kaya lang sa temang ito, lumalabas na ang mga Davidians. Hinatulan na yung mga Adventistang kumakain ng karne. Ano hatol? Hindi sila maliligtas sa araw ng paghukom. Hindi ba yan ang negative? Kasi bilang affirmative patutunayan ko na yung mga Adventist na kumakain ng karne, maliligtas rin sa araw ng paghukom. Ano negative sa dito? Ang negative, yung mga Adventist na kumakain ng karne ay hindi maliligtas sa araw ng paghukom. Ayun. Nagbigay sila ng hatol. Samantalang sa Biblia, hindi dapat wasakin, hindi dapat hatulan ng mga vegetarian yung kumakain ng karne. Ayun, kaya dito may problema rito pagdating sa attitude mga kapatid. Attitude po, may problema po yan. Kaya sabi sa Selected Messages, Volume 3, page 17, I tell you my brethren, the Lord has an organized body through whom He will work. Dito sa iglesia, siya ay gagawa at ang iglesyang ito, organisado ito mga kapatid. Na ito ay pinalalago ng ating Panginoon alinsunod sa kanyang biyaya. Kaya hindi po dapat maghatulan. Sabi pa sa Testimonies for the Church, Volume 5, page 665, ang mga nakasulat anya na testimonya, ililiwat ko na sa wikang Tagalog, ang mga nakasulat anya na testimonya ay hindi nilalayong magbigay ng bagong liwanag, kundi upang malinaw na may pabatid sa puso ang mga katotohanan ng ipinahayag na sa pamamagitan ng inspirasyon. Hindi po nagbigay ng bagong liwanag ang Panginoon Kung paanong sabihin ng Diyos, doon sa Roma 14:2 at 14:3, yun pa rin hanggang ngayon ang liwanag po na yon. Ngayon, kapag hindi akma sa liwanag na ito, yung samahan po niyan, hindi po yan sa Diyos. Yung paniniwala po niyan, hindi galing sa Diyos. Ayan. Sa pagkakataong ito, magbibitaw muna ako ng ilang mga assignment. Tapos sasagutin na time na. Salamat. Sige po. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative at ako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Real Jury ng Davidian, 7 minutes. Your time start now.
Okay, salamat moderator. So ako po ay magtatanong na. Sinabi ng ating isang kapatid sa early writings page 208 na si Miller maliligtas. Ang tanong ko doon, dumating na ba ang mensahe ng health reform sa panahon ni William Miller? Dumating na? Yes or no? Yes, kapatid. Ang health reform, malawak. Siguro yung tinutukoy mong health reform, yung vegetarianism. Malawak ang health reform, mga kapatid. Yun lang hindi kakakain ng karumal-dumal, health reform na po yun eh. Malawak po yan. Inabutan na si kapatid na William Miller ng health reform. Ano po? Yan, sa lawak nito. At hindi niya lang... sige. Okay, maraming salamat. Next question. Dahil sinabi mo mayroon bang mabasa sa sulat ni Ellen G. White na dumating na kang Miller ang health report? Meron o wala? Categorical? Wala kung ang iniisip mong health reform, vegetarianism. Katulad na sinabi ko, pag sinabi kasing health reform, ito'y tumutukoy sa malawak na pag-uusap. Halimbawa, yung hindi kakakain ng karumal-dumal, kabahagi po yan ng health reform. Sapagkat yan ay nakabubuti sa kalusugan. Kung kakain ka ng karumal-dumal, masisira ang iyong katawan. Health reform din po yan, mga kapatid. Okay, maraming salamat sa sagot. So wala talagang mabasa sa... Mr. Moderator, paki-avoid kasi yung sagot ko hindi pumapanig sa kanya. Okay, so ganito bro. No side comment tayo, lalo-lalo sa pagsagot niya. Mamaya i-rebut mo na lang yan. Okay. As direct as possible, bro. Okay, na salamat. question. Proceed, bro. Okay, so next question. Ang mensahe ng health reform, kailan ba dumating? Sa panahon ni Miller o sa panahon ni Ellen G. White? Sa panahon pa ng lumang tipan, ang health reform ay dumating na. Sapagkat ang health reform ay malawak na usapin. Ang pagiging vegetarian o vegetarianism, isa lang sa bahagi ng health reform. Yan. Kaya yung mga Hudyo nung araw, bawal sila kumain ng dumal eh. Di ba? May mga proseso pa silang paglilinis. Okay, next question. Okay, salamat sa sagot. So, next question. Sabi mo, matagal nang dumating ang health reform. Tanong, sa panahon ba ni Jesus dumating na ang health reform? Yes, sapagkat ang health reform ay isang malawak na usapin. Yun lang hindi kakakain ng karumal-dumal, bahagi po yun ng health reform. Ang Panginoong Hesus Kristo kumain ng isda. Pero isdang kinain niya, may kaliskis at may palikpik, bahagi ng health reform. Ayan po yan mga kapatid, huwag mong ikulong ang health reform sa vegetarian lang. Okay, next question. Meron ka bang mababasa sa sulat ni Ellen G. White na sa panahon ni Jesus Christ, nandyan na yung word na health reform? Meron o wala? Categorical. Wala kung ang iniisip mong health reform ay vegetarian. Pero kung ang health reform ay ipapasok mo doon sa hindi pagkain na karumal-dumal, mauunawaan mong may health reform na mula pa luma hanggang bagong tipan. Ano po? Health reform po yun mga kapatid eh. Yung vegetarian bahagi ng health reform. Okay, ang tinatanong ko po, hindi vegetarian, kundi health reform. Ito ang tanong ko, next question. Ang salitang health reform ba at... sige, okay. Affirmative, ano yan? May una sa kasi siyang tanong kung babaguhin niya yung tanong niyang una, side comment na yon. Okay. So, ganito, paulit na lang muna nga bro, yung tanong mo. Ang tanong ko kanina, mayroon ba siyang mababasa sa sulat ni Ellen G. White na sa panahon ni Jesus dumating na ang
health reform. Hindi po vegetarian. Okay. Tulad na sinabi ko, wala tayong mababasa sa sulat ni Mrs. White na titik sa titik na health reform sa panahon ng ating Panginoong Kristo. Sapagkat, ang sulat ni Mrs. White, hindi concordance. Hindi ang concordance o talatinginan. Unawain po natin ang banal na kasulatan sa anyo ng banal na kasulatan. Wag natin pasunurin ang Biblia sa gusto nating mangyari o sa sulat ng kapatid na Ellen White. Okay, salamat sa sagot. Next question. Ang health reform ba ay kaparehas ng kahulugan sa vegetarian? Hindi po. Tulad nga na sinabi ko, ang health reform ay, ang vegetarianism ay bahagi lang ng health reform. O, halimbawa, yung hindi ka kumain ng chicherya, health reform na po yan. Yung hindi ka dating nagsosoft drinks ka, hindi ka na magsosoft drinks, health reform na po yan. Malawak po ang usapin ng health reform. Okay. So, saklaw ba ng health reform ang hindi pagkain ng karne ng manok? Yes or no? Saklaw din. Kung ang kakaining karne ng manok ay kontaminado, pero kung ito ay healthy process o healthy na manok, hindi ito bawal kainin. Kaya malawak po ang health reform. Huwag lamang nating kulungin sa gusto nating mangyari. Ayun. Kaya maliligtas po ang mga Adventist na kumakain ng karne. Okay, so next question. Ilang minuto na ako, bro? Na lang? Si-wave ko na kasi konti na lang yan. Tama. Okay. Hindi na yan nakakasagot si ano. Okay. So dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative. So dako tayo sa ating second speaker muna sa negative side. Bro, na ano yata yung ano ko dito. Saglit nga. Okay bro, prepare mo lang yan bro. So shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live at nandyan si Jeffrey Mark Bacau. Walang kwentang tanong paulit-ulit na unawaan ang sinabi ng negative. Darakser, sabi niya yung mga SDA, mga hintil ba o to or mga Hudyo. Ito din kay Norberto Belano Jr., wala nang kwenta pala ang kamatayan ni Kristo kung ang tao ay maliligtas dahil lamang sa pagkain. Mag-vegetarian na ang lahat, wag na manampalataya dahil ligtas ka na. Ito din mga kapatid kay Rico Paalam, God bless Bro Camacho. Julius Estenelo, good evening everyone, God bless you Brother Fernando. Shoutout din kay Rons Gap, God bless mga kapatid na debater. Amy Alfonso, pero curious kahit pinagbabawal sa mga SDA ang karne, may pag-asa pa din dyan natin pakikinggan view ni Bro Camacho. Shoutout din kay Renaldo Rumo, maayong gabi mga idsuon. At kay President Sustento, ayan, shoutout sa kanya. At kay Ayan J. Polar. Ayan. So, bro, hindi ko pa nakikita yung ano mo, bro. Hindi ko ano yung isang account ko sa GitLab, bro. Nawala eh. Sige. So, mga kapatid, shoutout ulit sa ating nasa live habang hinihintay. Kay Rico Paala, mahina ang tanong ng Davidian. Ayan J. Polar, sabi niya, ayun, saklaw pala ang manok. Hehehe, logi na ang gabi nito. Katutin kay Jeffrey Bacau, walang kwentang tanong paulit-ulit, hindi naunawaan ang sinasabi ng affirmative. At si Rochi Prime, ayan, shoutout. Andiyan na ba? Ayan, andiyan na. Okay bro, proceed ka bro. Nakamute ka, nakamute. Kita na bro yung ating PowerPoint. Okay, maraming salamat Brother Camacho sa magandang presentasyon na iyong ipinagkaloob. So dito tayo sa pag-giba doon sa kanyang itinayo ng mga pundasyon. Okay?
So doon po sa ating pong gigibain mga kapatid, ang unang presentasyon po natin ay ating pong ipipresentar kung ano talaga yung original na stand ng Seventh-day Adventist. Okay? So papatunayan niya na ang Seventh-day Adventist ay kumakain ng karne ay maliligtas din sa araw ng paghukom sangayon sa Biblia. Okay? So binasa niya doon si Miller, sa tingin ko tama din naman yon, pero hindi yun yung ini-expect ko kasi gusto kong tayuan niya yung Seventh-day Adventist. Hindi yun sa panahon ni Miller kasi wala pang Seventh-day Adventist doon. Okay? So ang Seventh-day Adventist po mga kapatid, meron silang paniniwala ng ikatatlong anghel dyan po sa Revelation chapter 14. Ayan. So sinabi po na kanilang propeta dito po sa Testimonies Volume 1, the health reform I was shown is a part of the third angel's message and is just as closely connected with it as a arm and hand with the human body. So, ang Seventh-day Adventist naniniwala na ang third angel's message, right arm niya ang health reform. Ibig sabihin, hindi yan siya pwedeng mahiwalay. Okay? Hindi po yan siya pwedeng mahiwalay. Kasi sabi dito, one important part of the work of the ministry is to faithfully present to the people the health reform. Kaya nga tinatanong natin sa kanya, yung health reform, hindi yung vegetarian. Kasi maraming vegetarian na hindi health reform. Yung gusto kong klaruhin. At is stand connected with the third angel's message as a part and parcel of the same work. All who profess to believe the truth. So bakit natin ito binabasa, no? Para makita nyo po kung ano yung original na stand ng Seventh-day Adventist. Yan mga kapatid. Sabi rito, how to present the principles of health reform? The Lord desires our ministers. Gusto ng Diyos ng mga ministers, physicians, and church members hold up the principles of health reform. Ayan. So nakita ko dito ang ano niya kasi na parang ang health reform parang hindi siya walang kaugnayan sa kaligtasan. Yung kasi ang nakikita ko Kung walang kaugnayan sa kaligtasan, ibig sabihin kahit kumain ka ng karne maliligtas ka pa din. Yun ang ano natin sa kanyang tema. Okay? So sabi rito, principles po yan. Hindi yan pwedeng paras yung hindi ka kakain ng baboy. Prinsipyo yon, hindi po yon pinagbabawan. Prinsipyo, ibig sabihin, malinis man ang baboy o may sakit man ang baboy or walang sakit, bawal talaga yon. Yon ang ibig sabihin. Halimbawa manok. Kung hindi ka kakain ng manok, hindi naman inaano doon kung may sakit yung manok o wala. Kasi hindi mo malalaman nyo kung may sakit. Bibili ka ba ng manok? Tatanungin mo. Hindi yo. Prinsipyo, ibig sabihin, hindi ka talaga kakain noon. Kasi inano yun ng propeta ng Seventh-day Adventist. Okay? Pagtayo po ng Seventh-day Adventist General Conference, 1863, same year po, first vision ni Sister White Chan, yung tatawag na health reform noong June 6, 1863. Wala pa po dyan yung Leviticus kasi ang gustong palusutin ng ating kapatid na ikukunik niya yung Leviticus, wala ho yung Leviticus 11. Kasi sa Leviticus 11, nandun yung mga manok, yung baka, kalabaw, ano pa dyan. Okay? June 6 pa lang po, meron ng mensahe. Ibig sabihin, pag merong mensahe, merong message, meron ka ng pananagutan para sumunod doon. Okay? Ngayon, mabasa din po ito na sinabi talaga dito, meat eating. Hindi po pinag-uusapan dito kung may sakit ba o contaminated ba. Kundi sinasabi dito yung pagkain ng karne. Iba po yung may sakit. Ang halimbawa po natin, yung parang doon sa karne ng isang karne, hindi mo naman malalaman kung may sakit yun. Oo. Kasi sabi din ni Ellen G. White, the subject of meat eating in relation to health, I have left to
the use of meat. Tumigil na siya. Okay? Dito mga kapatid, pagtayo noong 1886, natayo po yung isang institusyon na tinawag na Western Health Reform Institution. Ayan. Pagkakalaunan, tinawag na po yan na Seventh-day Adventist Health Movement and Battle Creek Sanitarium. Diyan po kapatid, pag binasa mo yung article na yan, wala pong linulutong manok dyan. Wala pong linulutong karni dyan. Oo, sigurado kong alam ni Fernando Camacho po yan. Hindi po sila nagluluto ng isda doon. Hindi sila nagluluto ng manok sangayon sa nabasa kong article. Okay? So, ang health reform kapatid, hindi po yung vegetarian, ang mga ministro, ang mga presidente sa conferences and other in positions of influence have failed to give the question of health reform in its proper. So, hindi nila masyadong nabigyan ng tinatawag na kaimportantihan sa isang kalusugan ang health reform as the right arm of the body. Ibig sabihin, kung titingnan mo ngayon, kahit sa kalagayan ngayon ng General Conference, majority dyan hindi tumatanggap. Mayroong minority na maraming salamat. So, nakita doon sa propetesa, sangayon sa propetesa ng Seventh-day Adventist, na contaminated, tama yung sinasabi ni lahat contaminated. Ang isda, may mababasa tayo na ang isda hindi na safe. Ang mga karne hindi na safe. Ang cancers, tumors, nandiyan na. So, ang gusto ng Diyos, healthy people, happy people. Sabi ito, back to the original diet. Ang utos po ng propeta, back to the original diet. Ngayon, saan ka bagbabak? Sa Leviticus 11 ba or sa Genesis chapter 1:29? Again and again, I had mentioned that God is trying to let us back step by step the original design. Kaya ang original ng design sa tao, hindi po kumakain ng karne kahit wala po yung sakit. Okay? Hindi po sakit yung ating tema doon. Okay? Sabi rito, not an ounce of flesh meat. Hindi po pinag-uusapan dito kung may sakit yung manok o may sakit yung isda. Not an ounce of flesh meat should enter our stomach. Kaya medyo inaano tayo na okay lang basta walang sakit. Hindi po yung pinag-uusapan dito. Ang propeta po ng Seventh-day Adventist nagsabi nito na kahit ounce hindi pwedeng pumasok sa ating stomach, eating of flesh meat is unnatural. Ang pagkain ng karne ay hindi po siya natural. We are to return to God's original purpose in creation of man. Ibinabalik tayo doon sa original purpose sa paglalang ng tao kasi nga sa Eden, wala pong pagpatay ng hayop doon. Wala pong pag-ihaw ng manok doon, kapatid. Okay? Sabi rito, the grains, fruits, vegetables, and nuts are to be found all the food element that we need. Hindi na po kailangan ng meat eating o flesh meat. Kasi nagkamali pala yung creator na kailangan mo kumain ng manok para magkaroon ka ng protein. Kasi lahat na dito, grains, fruits, vegetables, and nuts are to be found all the food elements that we need. He will teach us how to prepare wholesome food free from the taint of flesh meat. Hindi pinag-uusapan dyan kung may sakit o contaminated, mga kapatid. Kundi flesh meat ang tinutukoy ng propeta ng Seventh-day Adventist. God gave the light of health reform, and those who reject it, rejected God. Okay? Sa anong paraan nare-reject? Kapag hindi po tayo sumusunod. Pagka hindi po tayo sumusunod doon sa grains, vegetables, nuts, ano pa yan? Kakain po tayo ng meat. Doon po, sa ganong paraan, nare-reject po natin ang prinsipyo ng health reform. Okay? Maraming salamat.
Diyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating negative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Fernando Camacho ng SDA, 7 minutes. Your time start now. Okay. So ang tanong ko po una, sa panahon ba ng bagong tipa nung unang siglo hanggang ikalawang siglo, may mga Adventist na ho ba noon? Yes or no? Ang Adventist po kapatid na word ay wala pa po yan. Wala pa. Wala pa yan. Affirmative? Objection. Kasi hindi yung word ang tinatanong ko. Yung tinatanong ko, meron na bang Adventist noong unang siglo hanggang ikalawang siglo? Meron na ba? Yes or no? Okay, so sa yes or no lang to, brother negative? Yes, proceed. Explain. Okay. Explain, 20 seconds. Okay. Yes po. Next question. Next question. Okay. Meron bang mga Adventist sa panahon ng unang siglo na kumakain ng karne na maliligtas? Yes or no? Yes po. Meron naman yan na hindi naman natin, wala pa naman ang mensahe ng health reform sa panahon nila. Wala pa silang duty. Dumadating yung pananagutan kapag dumating na yung mensahe. Okay. Next question. Si William Miller, isa ring Adventist bagamat hindi member ng Seventh-day Adventist, pero siya kumakain ng karne. Para sa iyo ba, siya bilang Adventist na kumakain ng karne, ligtas ba siya o hindi? Sa ngayon sa mabasa, si Miller po, hindi po natin yan tututulan. Okay? Hindi lang nga si Miller eh. Objection, Marami pa. Ligtas o hindi? That is categorical Okay. question. So, ang importante dito yung sa ligtas o hindi daw. Bro, negative? Okay, klaro yung sagot. Wala pong word for word na ligtas, kapatid. Kaya hindi Ay, po ganito, natin bro. sinasagot yung ligtas. Okay, ganito bro. Kung wala ka mapili dun bro, gamitin mo yung 10 seconds mo. So, gagamitin mo ba bro? Okay, gagamitin po natin. 10 seconds. Sinasang-uyunan natin siya, pero yung word na ligtas, wala po yon. Next question. Okay. So sa makatwid, hindi ka naniniwala sa early writings, page 258, na siya ay ibabangon sa huling panahon pag dumating na ang ating Panginoon. Hindi ka naniniwala sa early writings na siya ay ibabangon at maliligtas? Naniniwala ka hindi? Naniniwala kasi nabasa ko na yan maraming beses. Next question. Okay. So next question. Doon naman tayo sa Seventh-day Adventist member. Okay? Yun bang mga Seventh-day Adventist member na hindi kumbinsido sa pagbe-vegetarian na pasok doon sa health reform? At samantalang pinag-aaralan nila ito, kinamatayan nila ito. Habang pinag-aaralan, namatay sila nang hindi pa tapos yung pag-aaral. Sila ba ay hindi maliligtas o maliligtas? Sagot. Basta sa kaligtasan, kapatid, hindi sa Diyos lang po Objection yan. mo na, Wala objection. pong mababasa. Objection mo na, affirmative. Ano Next yan? question. Objection Categorical question po yun. Okay. Maliligtas ba sila o hindi sila maliligtas? So again, dito yung categorical daw, maliligtas pa daw sila o hindi maliligtas. Kung hindi ka makapili dun bro, pwede kang gumamit ng 10 seconds. So, pipili ka ba? 10 seconds. Proceed bro, 10 seconds. So, wala pong ganong mababasa na ganong statement. Kaya hindi po natin yung sasagutin. Kasi marami rin akong tanong kanina, hindi niya rin Next sinagot question. na hindi mababasa din. Okay. Ang tanong ko, hindi sa mababasa, ano? Okay. Yun bang mga tapat na Adventista o mga tapat na Seventh-day Adventist member na kasalukuyang inaaral pa lang
ang vegetarianism at hindi pa nila natanggap ng lubos. At sila ay namatay sa panahong hindi inaasahan. Sila ba ay ligtas o hindi ligtas? 10 seconds, moderator. Hindi po na ko sasagutin yan dahil hindi ko po yan itinayo. At saka wala talagang mabasang ganyang word for word. Okay. Next question. Yung mga tapat na Seventh-day Adventist member na kumakain ng karne, yung mga tapat na Adventist na kumakain po ng karne, na kasalukuyang inaaral, kaya lang hindi pa nila lubos na matanggap, pero open ang kanilang puso sa pagtanggap, ay namatay sila. Iba ito sa una kong tanong, ay namatay sila sa panahon hindi naasahan. Sila ba'y maliligtas rin o sa impyerno ang bagsak nila kasi hindi nila na-practice yung vegetarianism? 10 seconds, 10 ganun din seconds. po yun, pinaikot lang. Next question. Next question. Okay, next question. Meron ka bang mababasa na ang mga Adventist na kumakain ng karne, in general, yung mga Seventh-day Adventist na kumakain ng karne, wala ng pag-asa sa buhay na walang hanggan? May mababasa ka bang ganon sa Biblia o di kaya sa sulat ni kapatid na Ellen White? Meron o wala? Sagot, walang ganong statement. Next question. Okay. Last 40 seconds. Okay, next question. Mayroon ka bang mababasa sa sulat ni Mrs. White na yung kumakain ng karne na Seventh-day Adventist member, sa impyerno na agad ang bagsak? Meron o wala? Sagot, walang ganon sa mensahe, hindi judgmental. Next question. Okay. Hindi judgmental. Bakit sa paksa, nag-judge na po kayo na yung Adventist na kumakain ng karne, hindi maliligtas sa araw ng paghukom? Bakit? Sagot, hindi po tayo nagja-judge, nagre-rely lang po tayo sa mabasa Time. sa ating pong 7 minutes time. maraming salamat. Okay, so dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate. Dako tayo sa ating rebuttal, pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live kay Jean Tanhay. Good evening everyone. Shoutout din kay Ayan J. Polar. Siguro tapat sa pagiging membro sa iglesia, pero sa liwanag ng dala ng iglesia, questionable pa. Shoutout din kay Rons Gop. Hindi tapat yun dahil kumakain ng karne, bro Camacho. Shoutout din kay Rico Paalam. Hahaha, ang liwanag ng tanong umiiwas lang talaga kasi hindi matibay doktrina ng Davidian. Shoutout din kay Jeffrey Bacau. Osmon, wag kang magaling, hindi mo naunawan ang paksa. Shoutout din kay Joel and Andea. Special truth have been adapted to the condition of the generation as they have existed. The present truth, which is attest to the people of this generation, was not attest to the people of generation far back. Shoutout din mga kapatid kay Osmon. Sa makatuwid, kumakain pala ang SDA ng karning baboy. Hindi pala sila sumusunod sa kautosan ni Moises. Shoutout din kay Renato Leberato. Vegetarian ay hindi original diet at hindi din vegetarian sa langit. Genesis 1:29. Shoutout din kay Ruben Nankilada. At nandyan din si Nesty Navales. Amen daw. Neneng Amto Avila, o naman ay nawala yung comment niya. Ayan. So, tuloy-tuloy tayo mga kapatid sa ating rebuttal at dako tayo sa ating affirmative. 10 minutes. May presentation ka pa, proceed lang. Your time start now.
Nakamute. Okay. Yan. Okay. So, maliwanag mga kapatid sa ating mga pagtatanong. Kung mayroon bang mga Adventist na kumakain ng karne na maliligtas? Maliwanag po ang sagot sa atin, meron. Mula bagong tipan, doon sa una hanggang ikalawang siglo, hanggang sa panahon ni Miller, meron po hanggang sa panahon po natin. Tingnan po ninyo itong The Ministry. February 1987, we cannot regulate the diet question by making any rule. Hindi natin maaaring isaayos ang usapin tungkol sa dieta sa pamamagitan ng paggawa ng isang panuntunan. Kaya't hindi maaaring magkaroon ng isang patakaran para sa lahat. Sabi nga niya, that is a principle. Principle. Mali lang siya doon sa pagkain ng baboy, hindi yun daw ay principle. No, hindi lang yung principle yun, kundi doktrina talaga yun. Ngayon, bakit sinabi ito sa The Ministry Magazine? Sabi rito, sa Council on Diet and Foods, isa sa Tagalog ko na, no? Sa ilang pagkakataon ng karamdaman at labis na pagkapagod, maaaring ituring na pinakamainam ang paggamit ng karne. Sino ba nagsabi nito? Hindi ba yung propetisa namin sa Ellen G. White? Bawal ba sa kanya ang paggamit ng karne? Ayan o. Sa ilang pagkakataon, in certain cases of illness and exhaustion, it may be thought best to use some eat. Pwede kang kumain ng karne. Ngunit kailangang mag-ingat ng lubos upang matiyak na ang karning gagamitin ay mula saan? Sa malusog na hayop o flesh of healthy animals. Pag bibili ka daw ba, itatanong pa? Mababaw yun, kapatid. Mababaw. Dito sa amin, kumakain ako ng hayop galing doon sa aking alagaan At tinitiyak ko yung aking kakatayin na karne, sa aking alagaan, healthy. Kung duda ka doon sa bibilhin mo, halimbawa, bibili ka sa merkado at duda ka, baka yan ay hindi healthy, huwag mong bilhin. Duda ka di ba? Dapat marunong din tayo kumilatis ng kulay ng chicken kung ito'y fresh o hindi fresh. Actually, yung mga unhealthy na sinasabi, wala naman akong tutol dun. Hindi naman talaga dapat kainin dun unhealthy animals, hindi naman talaga dapat kainin yun Wala rin yung pinag-iba doon sa mga unhealthy vegetable. Hindi rin siya dapat kainin. Ang dapat lang natin kainin, mga healthy vegetable. Pareho lang po yan. Ngayon, ito pa sabi. Council on Diets and Foods, page 394, 395. A meat is not the most wholesome. Tatagalogin ko na. Ang karne ay hindi ang pinakamalusog na pagkain. Tama yon. Ngunit hindi rin sinasabi na dapat itakwil ng lahat ang pagkain ng karne. Sabi ko si Ellen White. Eto naman David dyan. Ipinagbabawal sa membro kumain ng karne. Na kapag kumain ka ng karne, hindi ka maliligtas. Tuloy natin. Ano pa sabi? Ang mga may mahinang panunaw ay madalas na nakakakain ng karne. At sa pagkakataong, hindi nila kayang kumain ng gulay, prutas, o lugaw. Kita mo na. Kaya kung minsan yung ipinangangaral nilang health reform, hindi na health reform health deform. Yung mga nagtuturo niyan, mga health destroyer. Kita mo, ibang-iba sa turo ng kapatid na Ellen White. At walang sinasabi sa kapatid na Ellen White, tinanungan natin na yung mga Adventista in general, mga Seventh-day Adventist na kumakain ng karne, mapupunta sa impyerno. Wala daw. Kasi wala namang ganong turo Ang pagkain kasi ay hindi nakasalala, ay kaharian ng langit, hindi sa pagkain at sa ganyang bagay.
Dahil hindi ang pagkain ang isang tagapagligtas natin. Kung magiging vegetarian tayo, maganda. Pero hindi ibig sabihin, pag hindi nag-vegetarian, impyerno ang bagsak. Yan po yan mga kapatid, ha? Kaya, maging maging metikuloso tayo mga kapatid sa tinatanggap nating mga aral. Kasi kapag isang tao, pagbabawalan mo, sabi ng kapatid na Timoteo, sa unang Timoteo 4:1 hanggang 3, ngayon ay maliwanag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y tatalikod sa pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig sa mga mandarayang espiritu at mga aral ng demonyo, sa pamamagitan ng pagkukunwari ng mga nagsasalita ng kasinungalingan. Bakit kasinungalingan? Wala naman turo ng Seventh-day Adventist may impyerno pag kumain ng karne. Wala naman siya na nga nagsabi wala. Di kasinungalingan yun, maling aral po yun. Okay lang po yan. Sa huling panahon, ang iba'y tatalikod sa pananampalataya. Kaya nga sila tinawag na Davidian Hindi na sila Seventh-day Adventist member talaga kundi Davidian Seventh-day Adventist. Tumalikod na sila. Tuloy. 3, kanilang ipagbabawal ang pag-aasawa at ipag-utos na lumayo sa mga pagkain nilalang ng Diyos. Ngayon sasabihin, hindi naman kami nagbabawal ng pag-aasawa. Oo nga, hindi. Pero doon sa ikalawa, ipinag-uutos yung lumayo sa pagkain nilalang ng Diyos. Ano ba yung pagkain tinutukoy dyan? Yan yung mga kosher foods na pinag-uusapan ngayon. Mga kosher foods po yan. Upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nananampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Doktrina pala ng demonyo yon. Yung sasabihin natin pag kumain ka ng karne, maiimpyerno ka, hindi ka maliligtas. Doktrina pala ng demonyo yon. Di ba? Sabi ni Timoteo kailan po yan? Sa huling panahon. Kasama ba panahon natin dyan? Kasama. Mayroon bang tatalikod? Meron. Bakit sila tatalikod? Nakinig sa mandarayang aral ng mga demonyo. Sabi ng mga demonyo. Mga demonyo na aral. Tuloy tayo, 4:6. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos mabuti at walang anumang dapat tanggihan, kundi tinatanggap ito na may pagpapasalamat. Anong klaseng pagtanggap yung binabanggit dito? Di yung ayon sa konteksto, yung tungkol sa pagkain ng lamang kati na nilalang ng Diyos, dapat tanggapin na may pagpapasalamat sapagkat ito'y pinababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng panalangin. Kung itinuturo mo sa mga kapatid ang bagay nito, ikaw ay magiging isang mabuting lingkod ni Jesus na pinalusog sa mga salita ng pananampalataya ng mabuting aral na iyong sinunod. Di ba? Yan po yan mga kapatid. Kaya ang tunay na kay Kristo hindi nagsasabi na pag kumain ka ng karne, may impyerno ka. Hindi. Walang ganong turo ang kapatid na Ellen White. Siya na nagsabi, wala. Ngayon, kung may mailabas siya mamaya, kinontra niya, sinabi po niya. At hindi yun nakatibag sa atin kasi sarili niya kinontra niya. Talatang 9, tapat ang salita, nararapat tanggapin ng lubos. Ay pag tinutulan mo pa si Timothy, hindi mo na tinanggap ng lubos. Kaya nga maliwanag ang pagkain ay hindi, yung kaharian ng Diyos ay hindi sa pagkain. Ano sabi ng kapatid na Ellen White dyan, sabi ni Herald, January 7, 1904, doctrines, whose doctrines are of satanic origin. Satanic origin pala yan di ba? Pagkalino ng mga sinabi ng kapatid na Ellen White Kaya, kahit na dumating noong 18, tapos na? Okay, kahit na dumating noong 1800s, yung kaukulan sa paghikayat sa membro na mag-vegetarian, hindi namin tinututulan yun. Sabi ko, hindi ko tutulan yun Maganda talaga sa kalusugan. Pero yung sabihin ng mga impyerno yung kumakain ng karne, yun na tinututulan ko. Yun po yun mga kapatid. Kaya sabi kaya marami pa sana rito, kaya lang ilang oras na lang ako ngayon. Ito sabi ng selected messages, page 157. Ayan. Ang mga ministro
time na. O sige, hindi ko na muna to present. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating affirmative. Dako tayo mga kapatid sa second cross ng ating negative sa affirmative. Dito pwede na itanong either inilatag or hindi inilatag. Brother Real Jory, your time start now, bro. Okay, maraming salamat Brother Camacho sa magandang presentation. Ang una kong tanong ngayon, yung binasa mong 1 Corinto 4, yung meat na pinag-uusapan dyan, yan ba'y tumutukoy sa karne? Yes or no? Yes po, sa kosher foods po, tsaka hindi po yan 1 Corinto, 1 Timoteo 4. Opo. At yan po ay nilalang ng Diyos na may pagpapasalamat. Sa ibang version yan ay lamang kati. Karne po yon, mga lamang kati. Tumutukoy po yon sa kosher foods. Yung meat dyan, katumbas ba yan sa salita nga flesh? Yes or no? Ay opo, lamang kati po yan Hindi ba? Lamang kati. Basahin po ninyo yung ang Biblia. Maliwanag naman po yan, lamang kati po yan. Dito sa ang bagong ang Biblia kasi, mga pagkaing nilalang ng Diyos. Di kabilang po talaga riyan, mga kapatid. Next question po. Okay, next question. Halimbawa, bird, chicken, or fish, beef na about broma. Yun ba yung tinutukoy mo na meat na pinag-uusapan dyan? Opo, kreya po kasi yan sa Greek, kreya. Yung kreya po tumutukoy sa lamang kati. Sa laman ng mga hayop po yan na ipinahintulot na pagkain ng Diyos. At ang magtuturo na lumayo dyan o huwag kakainin yan ay turo po ng dyablo. Hindi po yan turo ng Diyos. At wala pong sinasabi ang Biblia na masusunog ang kumakain ng karne o ng kosher foods. Next question. Kasi sinabi mo na turo ng Diablo. Yung propeta ng Seventh-day Adventist, sinabi niya na ang pagkain ng karne makadishonor sa God. Ibig mo bang sabihin si Ellen G. White nagturo ng aral ng demonyo? Yes or no? Ay hindi. Kasi hindi ni Ellen White ginagawa ang unang Timoteo 4. Kaya nga sabi niya sa mga may illness, pwedeng kumain ng karne. Dito sa Timothy, bawal talaga kumain ng karne, ng kreya, ng kosher foods. David dyan ang tinutumbok po niyan, hindi si kapatid na Ellen White. Si kapatid na Ellen White, nagpapayo lang na mas mainam kumain ng maging vegetarian. Pero hindi niya sinasabi, maiimpyerno yung kumakain ng karne. Brother, paki-stop yung time. Ilang minuto na lang, bro? 4 minutes, bro, and 8 seconds. Okay, pwede mag-share screen ako. May tatanong lang ako sa ano. Ano yan, bro? Running time yan, bro. So, okay, sige. So, dito sa sinabi ng propeta, meron akong tanong sa sinabi ng propeta. Sabi niya dito sa Bible Training School, meat eating is dishonoring God. Tanong, tama ba ito o mali? Tama po. Kung naunawaan mo na ang mensahe at tinanggap mo na yung mensahe at itatalaga mo ang iyong sarili na ikaw ay magpapasya na mula ngayon vegetarianism ka na. Kasi dapat pag tayo'y magtatalaga, susundin natin. Pero kapag ikaw may kapansanan, may sakit, illness, pwede kang kumain ng karne. Hindi ka maiimpyerno. Okay, sang-ayon sa libro ng Seventh-day Adventist, ang tanong ko, yung bang sinabi rito sa sulat ng propeta ng Seventh-day Adventist, this is suggestion of Satan, ang pagkain ng karne, suggestion of Satan. Tinatanggap mo ba ito o hindi? Tinatanggap ko po yan. Marami naman nga talaga kumakain ng karne. Minsan double dead pa nga kaysa kanas yun. Pero kakainin mo, sabi ni kapatid na Ellen White, healthy animals. Pwede.
lalo na mahina panunaw mo, may diferensya ka sa katawan, pwede kang kumain at hindi sinasabi na maiimpyerno. Kaya unawain po ninyo by the whole context ng salita ng Diyos. Okay, next question. Ito yung sinabi ng propeta ng Seventh-day Adventist na ang pagkain ng karne ay hindi tama na pagkain ng bayan ng Diyos. Ito ba'y tinututulan mo o hindi? Hindi ko po tinututulan, tama nga yan eh. Sabi ko tama. Kasi pagkakain ka ng karne, dapat hindi ka pawarda-warda o pawardi-wardi. Dapat healthy animal ang kakainin. Marami naman ngayon talaga kumakain, hindi na sinusuri kung healthy animals, makabili lang eh. Walang pag-iingat yon. Ang sabi ng Apostol Pablo, ano man ang inyong ginagawa, kumakain man uminom, gawin ninyo ang lahat sa kaluluwalhati ng Diyos. Nawala po. Okay, next question. Ito bang sinasabi ng propeta nyo na ang mga nag-aantay ng ikalawang pagparito ng ating Diyos ang pagkakain ng laman ay pag-iwanan, ititigil? Sang-ayon ka nito, hindi? Sang-ayon po dito sa sulat na ito, pero hindi ako sang-ayon sa iniisip po ninyo. Kasi nakalagay dyan, among those who are waiting. Hindi sinabing lahat ng naghihintay na Seventh-day Adventist na kumakain ng karne. Among those who are waiting. Sa hanay ng mga naghihintay sa muling pagdating ng Panginoon, ang pagkain ng karne ay ganap na aalisin. Next question. Kasama ka ba dito? Aangkinin mong kasama ka o hindi? Kasama ako yan. Kasama ako yan. Parang hinatulan mo na ako na hindi ako maliligtas, ma-impyerno talaga ako Yung ganyang kaisipan, sa diablo po. Objection, moderator. Time stop, objection. Negative, ano yan? Hindi po tayo nangahatol, tinatanong lang natin siya kung kasama ba siya doon sa nag-aantay. Okay. Hindi po ko sinabi na kasama na malalaglag. Okay. So, nag-object ka dahil doon sa pagpapaliwanag sa salitang hinahatulan. Affirmative, Yes. may counter-objection ba? Yes, may counter-objection. Categorical po yung tanong niya Di ba sinagot ko na ng categorical, hindi ako kasama. Okay, so ganito mga kapatid. Nakalimutan ko sagot ko kung kasama o hindi. Kasama bro, kasama. Okay, ganito. Okay. So ganito mga kapatid, yung kanina, yung sagot mo bro Camacho, kasama. Ngayon, yung pagpapaliwanag mo, any observation ni Camacho na hinahatulan o hindi ko pinapakialaman yan. So irebat mo na lang mamaya. Bro Camacho, proceed ka pa din sa sagot mo na 20 seconds kasama. Tama. Opo. Kasama. Kasi maliwanag dyan, sa hanay ng mga naghihintay sa muling pagdating ng Panginoon, ang pagkain ng karne ay ganap na aalisin. Ang karne ay hindi magiging bahagi ng kanilang pagkain. May mga Adventist na kumakain ng karne. Katulad ko kumakain ng karne. Hindi na ba ako ligtas? Time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second cross ng negative. So dako tayo sa rebuttal ng negative, pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Kay Bro Nesty Navales, sabi ng affirmative, bad vegetables. Bigay po kayo ng halimbawa na bad vegetables. Shoutout din kay Jean Ava Tanhay. Bakit di mo tanggapin? Shoutout din mga kapatid kay Raymark Asigan. Ang sabi ni Mrs. White, mag-reform sa loob, hindi sa labas. Problema sa negative, nag-reform nga, lumabas naman. Pero si Mrs. Ellen White, hindi lumabas. Shoutout din mga kapatid dito kay Bro Nesty. Yung mga binigay na Bible verses ng affirmative ay hindi po literal na karne ang tinutukoy doon. Message po ang context doon. Shoutout din kay Rico Paalam, walang tibay ang tanong ng Davidian. Ronsgap, palinggit pa lang yung will suffer ay consequence. Encouraging selfishness and lustful appetite. Sooner or later, they will suffer the consequence of disregarding the light that God in love and mercy has sent them in regards to the health reform, MSLT. So, basahin nyo na lang. Jeffrey, sabi niya, kahit linisin mo pa yan bro, kasi sabi ng Diyos, marumi pa rin yan.
Shoutout din kay Ron's Gap. Turo pala ng Diablo ang SOP. Shoutout din mga kapatid kay Eugene Kabuyaw. Medyo na Bible studyhan tuloy ang David yan sa SDA. At tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Dako tayo sa rebuttal ng ating negative. May presentation ka bro? Yes bro. Sige. Teka bro ha. I-ano ko muna sa screen natin. Ayan. So 10 minutes bro rebuttal. Your time start na. Andiyan na, nakapost na. Okay, maraming salamat Mr. Moderator. Kanina tinatanong natin siya doon sa 1 Timothy na kanyang binasa. Tinatanong natin siya kung tumutukoy ba yun yung meat doon, tumutukoy ba yun sa flesh na laman. Sabi niya, oo. Nagbigay ako ng halimbawa, fish, bird, beast. Sabi niya, oo. Ngayon, kinukunik niya doon na kapag nagtuturo ka ng health reform, sa demonyo. Yun ang pagkaintindi ko. Ayaw ko lang sa iba. Ngayon, kinumpirma ko yun, inulit-ulit ko sa kanya. Sabi niya, oo. Yun yung isa po sa pagkakamali niya. Kasi kung babasahin po natin, nakikita po ba, Mr. Moderator, yung screen? Nakikita po yung screen? Okay, sinasabi rin, salamat po. Sinasabi dito na ng aklat ng Spirit of Prophecy. It should be understood by all that the Bible word meat does not necessarily mean flesh. Sinabi niya na tumutukoy daw sa mga karne, ganon. Sabi niya, ganon. Pero sinasabi po dito sa Spirit of Prophecy ganito, hindi po lahat ng word meat ay flesh o laman. Whenever the flesh of animal is referred to the Bible, the word flesh and not meat. Hindi po na lahat ng flesh ay meat, no? Tinanong natin siya, sabi niya, oo. Ngayon, here we see that the word meat includes all flesh of the animal since flesh was not included. Hindi po in the diet or originally designed for any of lower animals, much less for man. Genesis, kinote po ng dito ang Genesis chapter 1 verse 29 to 30. So hindi po kasama doon yung flesh or meat o laman ng mga karne. Okay? Yung po yung pagkakamali niya. Sabi nito, and this, by the way, has a bearing upon 1 Timothy chapter 4:3, since it tells us what meats are, which God created to be received with thanksgiving. One thing is most certain, that is that they do not include the flesh of any living creature. Pero sinabi niya kanina, malinaw, inulit pa natin na laman daw talaga. Oo, pero sinabi dito, hindi yun include ang laman ng mga living creature. God did not create any beast, fish, bird, or creeping thing to be eaten. The only thing which He created to be eaten are fruits and grains. Forman yung po yung sinasabi ko. And green herbs and vegetables for the lower animals. So mali po ang ating kapatid. Sabi niya kanina, meat, laman na yon. Yon. Pero sinasabi pala dito sa Spirit Prophecy, sa aral nila, ang 1 Corinthians, 1 Timothy 4 verse 3 at yung mga talata, hindi pala to tumutukoy sa anumang laman ng karne. Kundi tumutukoy lang ito doon sa mga green herb na pwedeng kainin, fruits, grains, for man. Okay? And therefore, however advocates a return to the original God-giving food, is the last person in the world to be charged with commanding to abstain from meats which God has created to be received with thanksgiving. Mga kapatid, ito po ay mabasa sa Adventist Review Sabbath Herald, mga kapatid. Next,
But what about the statement that every creature, na sinasabi doon, every creature, ibig sabihin, lahat ng karne, no. Sabi rito, the warning is against those who command to abstain from food which God created to be received, which as we have does not include flesh, mga kapatid. So, malinaw po yan na nagkamali po yung pagkaintindi ang ating pong kaharap ngayon, sapagkat sinabi niya, pwede. Hindi po sinasabi doon na kung malusog or may sakit, di mo pwede. Sinabi doon, lahat po ng karne, hindi pinag-uusapan kung malusog. Okay? And therefore, the subsequent remarks must be within the range of that food. The products of the earth have been sanctified by the word of God, set apart for the use of man. Flesh meat has not been thus sanctified, but has been permitted as succession to man, the last hardness of heart. Ganun yung magiging resulta, mga kapatid, pag kumain kayo niyan. Ngayon, parang sinasabi niya kanina nga, pagka okay lang na kumain ka, kahit narinig mo yung mensahe, tapos pwede din na hindi ka, meron kasi paghahatol dun sa tema. Kasi sabi niya, maliligtas din hanggang dun. Parang sinasabi niya na hindi kasama sa hindi, walang kinalaman sa kaligtasan yung bang health reform. Pero sabi rito ng propeta nila ganito, the light God has given on health reform is for our salvation and the salvation of the world. Napakalinaw po niyang, kapatid. So ibig sabihin, hindi nga, kaya nga malilito yung mga kapatiran, may kumakain dyan. Ang paghatol, wala po yun, kapatid, kasi meron naman paghahatol, ang Diyos ang maghahatol niyan. So malinaw dito sa sulat ng kanilang propeta, ito po yung binabasa lang natin, the light God has given on health reform is for our salvation in the salvation of the world. Mahalaga po yan, mga kapatid. Okay? God gave the light of health reform, and those who reject it, rejected God. Ibig sabihin, ang liwanag ng health reform ay ibinigay sa atin. Kung ito'y ating i-reject natin ang God. So dito tayo sa nating PowerPoint. Ilang minuto ako, bro? Ilang minuto pa natitira? 2 minutes. Maraming salamat. So dito tayo, mga kapatid. Sabi rito, the Lord has been sending us line upon line, and if we reject these principles, ano nga principles, health reform? We are not rejecting the messengers who teaches them. Bro, hindi pala bro, yung pinapakita mo, bro, itong Council of Diet and Food, 380? Wala naman. Ano ko Tama ba? Anong meron, bro? Sige daw. Ang audience kasi hindi daw nagmo-move yung yung presentation mo. Saglit Sige, paki-ano mo na yung bro. Council on Diet 380.2. Bilang po mga trends mga kitchen wares. Hindi na naman kay account no. Ganyan po. Sayang. Hindi ba kami yung binasa ko po kanina? Ang nasa screen, bro, A Testimony for the Church, Volume 1. Okay. Salamat, bro. Okay na? Proceed, bro. Okay. So sinasabi dito, pinapadala ng Diyos ang mensahe ng prinsipyo ng health reform. If we reject these principles, we are not rejecting the messengers. Those who teach them by one who has given us principles. Ang sabi dito, reform, continual reform must be kept before the people, and by our example, we must enforce our teaching
true religion and the laws of health go hand in hand, it is impossible to work for salvation of men and women. Ibig sabihin, ang mensahe ng health reform, kapatid, nandun po talaga yung tatawag na salvation. Kaya mali po yung sinasabi na ang health reform ay wala pong kinalaman sa kaligtasan. Mali po yung kapatid. Mali po yon. At ang sinabi rito, the Lord has given us the work of proclaiming the message of health reform, and if you cannot step forward in these ranks of those who are giving this message, you are not to make this prominent in counter-working the effort of your fellow laborers. You are teaching health reform. You are out of order, working on the wrong side. So, ang malinaw na ang mensahe, ang turo health reform, kapag kumukontra tayo dito, ang sabi ng propeta ng Seventh-day Adventist, you are out of order, working on the wrong side. Okay? Sabi dito, those who claim to believe, dito tayo sa taas, there are some professed believers who accept certain portion of testimonies as the message of God, while they reject those portions that condemn their favorite indulgences. Such persons are working contrary to their own warfare in the welfare of the church. Those who claim to believe in health reform and yet work contrary to its principles in the daily life practice are hurting. Okay. Maraming salamat. So, dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating negative. Dako tayo sa second cross ng ating affirmative. 7 minutes. Fernando Camacho ng SDA. Your time start now. Okay. Ang una ko pong tanong ay dito sa unang Timoteo 4:3. Saan po dyan, kapatid, yung pong saan nakalagay dyan o anong salita nakalagay dyan tumutukoy doon sa lamangkati? Mr. Moderator, pwede i-screen. I-screen ko. Bro? Anong request mo, bro? I-share screen ko. Okay lang. Sige, Share sige. screen. Sige, pero 20 seconds lang yung pagsagot natin, bro, ha? Proceed ka, bro. Saan daw dyan? Pakiulit ang tanong, Mr. Camacho. Pakiulit po yung tanong. Mr. Moderator, ha? Ito tanong. Proceed. Dito sa unang Timoteo 4:3. Inilagay ko po sa screen. No, po. Alin po sa mga salitang diyan ang tumutukoy sa lamangkati? Ito pong salitang meats po ang pinag-uusapan diyan, kasi sinabi mo kanina yan ay karne. Next question. Affirmative? Sige, next question na ako. Sige. Okay, next question. Dito sa unang Timoteo 4:3, inilapag ko sa screen yung tekstong Griego. Saan po dyan yung binabanggit yung meat na hindi tumutukoy sa karne? Saan po dyan salita dyan? 10 seconds po, hindi, Mr. Moderator. Hindi ko po papatunayan dyan ngayon ang Hebrew or Greek dahil hindi po yan ang ating paksa. Pwede po tayo magpaksa niyan. Next question. Next question. 10 seconds. Okay, next question. Pasok ito sa paksa eh. Next question. Saan sa unang Timoteo 4:1 patuloy na yung kumakain ng kosher foods, ng karne, ay hindi maliligtas? Saan po? Sagot. Wala po dyan, kapatid. Wala pong ganyang statement. Nababasa po natin yan. Okay.
So next question. Pag sinabi bang health reform ay tumutukoy lamang sa pagiging vegetarian? Yes or no? No, hindi po. Pag sinabing vegetarian health reform, next question. Okay. So next question. Doon sa Council on Diets and Foods, page 394 to 395. Alin ba ang sinabing ito na kapatid na Ellen White na but great care should be taken to secure the flesh of healthy animals? Mali ba ito o tama? I-click niyo rin siya. Sagot, sinabi ng propeta, tama po yan. Ang mali lang po yung ating pong pagkaunawa dyan. Next question. Okay. Ito bang mga kumakain ng healthy animals, maiimpyerno? Yes or no? Ito nandito sa Council on Diets and Foods. Maiimpyerno po ba yan? Yes or no? No, hindi po pinag-uusapan dyan ang pag-iimperno or mapupunta sa langit. Next question. Okay. Dito sa Council on Diet, page 394, 395. Saan mapupunta yung kumakain ng healthy animals? Sa langit o sa buhay na walang hanggan? O sa dagat-dagat ng apoy? Saan po sa dalawa? Sagot, hindi po pinag-uusapan dyan kung mapupunta sa dagat-dagatang apoy, sang-ayon po sa passage. Hindi po tayo pwedeng magdagdag o mabawas sang-ayon sa mabasa. Next question. Okay. Halimbawa, yung mga taong may karamdaman, na binabanggit dito na kumakain sila ng healthy animals. Inabutan sila ng kamatayan sa panahong hindi inaasahan. Saan sila mapupunta? Sa buhay na wala hanggan o sa dagat-dagatang apoy? Sagot, ang Diyos lang po ang nakakaalam niyan, Mr. Camacho. Next question. Okay, next question. Sabi mo negative ka doon sa paksa na ang kumakain ng karne na Adventist ay hindi maliligtas. Ikakapit mo ngayon dito. Pumapasok ba itong Council on Diets doon sa pagiging negative mo? Yes or no? Sagot, yan po ay pumapasok, Yes or mga no? kapatid. Objection, Mr. Moderator. Yes Sagot. or no lang to, bro? Yes. Yes. Yes ang sagot natin dyan. Pero, hindi po dyan in-specific kung maiimperno ka or mapupunta ka sa langit. Next question. Okay. No? Sabi mo, yes. Saan sulat mo na kapatid na Ellen White mababasa na yung may mga basis of interest na binabanggit dito? Nasaan sa mga sulat niya na pag kumain ng animals, maiimpyerno? Hindi ko masyado marinig. Ay, sorry. Pakiulit nga po. Hindi ko makuha kasi nahati yung ko. Nahati yung aking pakinig dito. Okay. Stop na Ulit. naman yan. Oo. Ngayon, ang tanong ko ganito. Yung mga may mga certain cases na illness na binabanggit dito na kumakain sila ng healthy animals. May mababasa ka ba sa iba pang sulat ng kapatid na Ellen White na same na nakaparehas nito ang sitwasyon na may mga cases of illness sila na kumakain sila ng healthy animals? Sa ibang aklat ni Mrs. White na kumakain sila ng healthy animals, ang pupuntahan nila impyerno. Meron bang gano'n sinabi si kapatid Ellen White? Meron o wala? Sagot, wala pong ganong statement at kung may sakit, kinukonsider po yon sang-ayon po ng propeta ng Seventh-day Adventist. Basta may sakit, pero kung walang sakit, nasa sa atin na po ang pagpapasya nun.
Next question. Okay. Sa Makatwid, mayroong mga Adventista na kumakain ng karne na maliligtas rin. Tama ba? Yes or no? No. No po, kasi kung alam mo na ang mensahe tapos hindi mo ito sinunod, meron po tayong pananagutan. Pero pagdating po sa sa kaligtasan, hindi po natin yon masasabi dahil ang Diyos lang po ang nakakaalam noon. Next question. Sabi mo, yung mga certain cases, salamat. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second stage ng ating debate. Dako tayo sa final conclusion. Shoutout mula kay Olan Reloso. Pasensya na kung nadidinig nyo yung ulan, napakalakas. Shoutout din kay Jason Digno. Sabi ni Olan, di mo na paaminin ang mga SDA kasi di naman yan pagkain po. Shoutout din kay Jason Dignos. Gagamitin ang aklat ni Mrs. White tapos nagsisilabas sa tunay na iglesia. Hindi sa Davidia nakaanib si Mrs. White, kaya balik na kayo sa SDA. Shoutout din kay Jean Tanhay. Paano ka makakapunta sa langit kung di ka maging banal dito sa lupa? Dapat dito pa lang makasunod na sa lahat ng requirements. Shoutout din kay Ferds Ando. Joel Pablo, maingay daw. Shoutout din kay Raymark Sigan. Sakto lang ang Davidian na to sa sabi ng Timoteo 4:1-3. Rico paalam, Mr. 10 seconds pag naipit, saan kaya nag-aral ang Davidian? Hindi pala nag-aral ng Greek. Shoutout din kay Drasser, huwag nyo pag-awayan ang pagkain ng karning baboy. Pag di kumain, edi pabayaan mo. Pinasalamatan naman niya sa Diyos yan. Shoutout din kay Birds Ando, sayang ang oras ni Bro Camacho, matagal sumagot yung Davidian. Shoutout din mga kapatid kay Moises Mangrubang. Ayan, at dito din sa ating nasa live. So dako tayo sa final conclusion bilang negatibo mga kapatid. Sa ating paksa na ang mga Adventist na kumakain ng karning ay maliligtas sa araw ng paghukom. Brother Real Jury, 5 minutes, your time start now. Sir Moderator, pwede mag-share screen ako? Okay, maraming salamat Mr. Moderator dito po sa ating paksa. Sa amin pong paksa ni Mr. Camacho ay hindi po tayo nagiging judgmental kundi binabasa lang po natin yung sulat ng kanilang propeta. Dahil pinapatunayan ko po na mali po yung pagkaunawa ni Camacho. Kasi nga kanina sinabi niya na laman, pero sinabi pala ng propeta niya na hindi yun laman. Okay? Tapos dinadala tayo sa Hebrew at saka Greek. Pwede naman natin pag-usapan ang Hebrew at Greek. Hindi yun ang ating paksa. Pwede po natin yan pag-usapan kung ano ang Hebrew, Greek. Okay? So ngayon po mga kapatid, sabi niya maliligtas pa rin kahit kumakain ng karne. Hindi po ganun kababa ang estandarte ng Diyos. Siguro sa tao sasabihin natin, pero sabi mismo ng kanilang propeta, one thing is certain, those 70 Adventists who take their stand under Satan's banner, maliligtas ba yan kung nandun sa Satan's banner? Will first give up their faith in the warnings and reproof contain the testimonies. Kasi ang propeta ng 70 Adventists lagi yan nagbibigay ng mga tawag na warning sa kanyang iglesia. Kasi may mensahe. As a storm approaches, a large class who have professed faith in the third angel's message but have not sanctified through the obedience of the truth. Kasi ang third angel's message, part niya yung yung health report, but have not sanctified sa katotohanan, abandon their position and join the ranks of opposition. Bakit? Kung titingnan mo, contradict yung mga ang spinipresent ng ating kapatid. At mula sa simula, tiningnan po natin, hindi niya nga napatunayan na maliligtas din hanggang sa paghukom. Wala yon, hindi niyo po mababasa. At ito po ay interpretation lang po ni
Brother Camacho. Satan's chief work is at the headquarters of our faith. Maliligtas ba yan? Ang sinasabi rito na Satan's chief work is at the headquarters of our faith. Sinabi yan ng propeta ng Seventh-day Adventist. He spares no pains to corrupt men in responsible position and to pursue them to be unfaithful to their several trusts. Satan is doing his utmost to deceive and allure them. So ibig sabihin, dahil sa hindi na nasusunod yung health reform at mensahe ng tatlong anghel, dahil majority po dyan hindi naman sumusunod na sinasabi doon, ang mga presidents, ministers, ang mga members kailangan sumunod sa strict health reform. Oo, kasi yung propeta, nakahinto talaga ng kain yon. Oo, pero ang mga Seventh-day Adventists hindi talaga huminto. Sabi rito, of those who boast their light and yet fail to walk in it, Christ says, Capernaum, Seventh-day Adventists who have had great light, which are exalted unto heaven and point of view, a privilege, shall be brought down to hell. Meron bang maliligtas na ganyan mga kapatid na Seventh-day Adventist Capernaum na mayroong malaking liwanag at nabigo sa paglakad sa liwanag? Ang sabi dito, shall be brought down to hell. Siguro wala namang maliligtas kung maliligtas pa na dadalhin doon sa tinatawag na impyerno, mga kapatid. So dito mga kapatid, kung titingnan mo yung mga statement ng propeta ng Seventh-day Adventist, mga kapatid, malinaw talaga nga hindi magiging dahilan yung sakit. Ibig sabihin, lahat ng Seventh-day Adventist may sakit. So hindi po pinag-uusapan doon kung may sakit yung isang karne, kundi pinag-uusapan doon yung karne mismo. Ibig sabihin, ipinababalik po tayo doon po sa original diet, sa original design na i-create ng Diyos. Back to the original. Hindi po doon sa Leviticus 11, kundi doon po sa original design na wala pong karne, prutas, grains, vegetable, nuts lang po ang re-required ng Diyos, mga kapatid. So, yun po mga kapatid, ang ating pong binabasa na hindi lang po naintindihan ng ito pong sulat ng kanilang propeta at wala po tayong tinatayuan. Marami pong salamat. God bless po. Okay, so diyan nagtatapos ang final conclusion ng ating negative. Dako din tayo sa final conclusion ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na ang mga Adventist na kumakain ng karne ay maliligtas rin sa araw ng paghuhukom. Brother Fernando Camacho ng SDA, your time start now. Yes, So, akala ko ay matitibag na sa huling pagkakataon ng negative yung ating pundasyong itinayo, pero hindi po natibag, Unang-una, yung mga Adventist sa unang century, na kumakain ng karne, hindi po niya natibag yun. Na yun ay maliligtas po, mga kapatid, yung mga tapat na Adventist sa unang siglo at ikalawang siglo. Then si William Miller, hindi rin niya natibag yun. Adventist din yun, kahit hindi member ng Seventh-day Adventist Church, pero naghintay sa Panginoon, kumakain po ng karne, sabi ng kapatid na Ellen White, maliligtas po yun. O kaya nakatindig yung ating paksa, yan. Then, doon sa Capernaum na binabanggit niya, wala naman doong usapin tungkol sa sa vegetarianism o sa health reform na binabanggit niya Isiningit lang po niya yun Ano po yan mistake and blow. Ano po? Yan, para lang magmukhang tama. Okay? Then, isa pa, gusto kong makita po ninyo. Eto sa aking ilalapag ko sa screen. Kulang lang kasi ang oras ko Okay, di bale at meron pa namang ibang pagkakataon, Ang sabi rito sa atin, saan ba yon? Na tayo'y hahatulan ng Diyos ayon sa liwanag na atin pong tinanggap, mga kapatid. Ito ilalapag ko sa screen. Yan. We are accountable only for the light that shine upon us.
Oh. Kaya kahit na nga yung may mga karamdaman at hindi pwedeng kumain ng puro gulay lang at kumain siya ng karne at siya namatay sa pagkakataong yun, masasabi mo bang sa impyerno bagsak noon? Tapat na naglilingkod yun, kaya lang meron siyang illness. O, sa buhay na wala hanggan yun, huwag nating sirain ang gawa ng Diyos, sabi ng Roma, dahil sa pagkain. Hindi requirements, ito tandaan nyo mga kapatid, hindi requirements ang pagkain ng gulay para ikaw mapunta sa buhay na wala hanggan. Ang requirements, John 3:16. Yan po ang requirements ng palatayanan ng Panginoong Kristo, Efeso 2:8-9. Yan ay biyaya. Kung kukunin mo yung kaligtasan mo sa pagkain ng karne, sa hindi pagkain ng karne, mabibigo ka. Sabi ng kapatid na Ellen White, wag mong susukatin. Ang tao wag mong susukatin mananampalataya sa pamantayan ng tao. Hindi ko na ma-plus dito, kasi marami na. Ngayon, tulad na sinabi ko, walang pinag-iba yan doon sa mga contaminated na vegetable. Halimbawa, dito, yan, nilalagay ko sa screen. May mga research na yung mga contaminated vegetable, hindi lang contaminated na mga karne, pati sa vegetable meron din. Ayan, napakarami niya, galing sa Office of the Vice President for Academic Affairs, napakarami po niyan. Hindi rin po dapat kainin niya kasi bahagi po yan ng health reform. Kaya yung health reform, hindi lang po sa pagiging vegetarian. Marami. Ayan, ito pa, kay Silliman University, journal, napakarami pa niyan. Foods and Agriculture Organization of the United Nations, na sinasabing dapat ding mag-ingat sa pagbili ng mga gulay. Yan pinag-iingat tayo bilang bahagi ng health reform. Kahit dito sa Philippine Journal of Science, kahit na vegetarian ka, hindi ka magiging maingat, madadali kalusugan mo, hindi rin health reform ang tawag dyan. Health deform yan. Kaya kapag sinabing health reform, napakalawak niyan mga kapatid. Time na? Napakalawak. Okay. Napakalawak po niyan mga kapatid. At wala sinasabi sa kapatid na Ellen White, kapag kumain ka ng karne, maiimpyerno ka. Wala hong ganon mga kapatid. Ano po? Yan. Lahat yan. Unang Timoteo 4:1-3, yung pagbabawalan mong tao na kumain ng kreya. Ang sinasabi kong kreya, yung bromaton na kosher foods. Yan po ay aral ng demonyo. Yung sinipi po niya na sinabi ng kapatid na Ellen White tungkol sa unang Timoteo, yun po ay deliberation ng kapatid na Ellen White as a sermon type. Hindi po yan exegetical types. Kaya dapat aralin din ang sulat ng kapatid na Ellen White. May hermeneutics nga niyan na pag-aaral ng sulat na Ellen White. Ewan ko lang kung nakarating na sa Davidian po yan. Ano po? Yan. Dapat unawain ang sulat ng kapatid na Ellen White ayon sa kanyang mga salita. Maraming salamat po. Okay, so dyan nagtatapos ang debate natin between Seventh-day Adventist Church and Davidian mga kapatid. So before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magpasalamat sa lahat ng nanood mga kapatid. Meron tayong halos 40 live viewers kanina, 166 na nag-comments. Unahin natin si Bro Camacho. Bro, pasalamat bro. Yes, isang malaking pasasalamat sa ating pong dakilang Diyos sapagkat muli na namang nagkaroon ng ganitong makabuluhang pag-uusap sa pagitan po ng Seventh-day Adventist Church at ng Davidian. At bukod sa Panginoon, pinasasalamatan ko rin siyempre ang atin pong napakabait, gwapong-gwapong nasa negative side, kapatid na Nunez. Ano po? Siyempre sa atin pong patas na moderator. Ano po? Yan. At siyempre, sa mga nasa comment section, Davidian man, o ibang sekta ng pananampalataya, or Adventist, negative or positive, para sa inyong malitalingkod, lahat po yan ay aking pinasasalamatan. Bahagi kayo ng pag-aaral po ngayong gabi. At muli po, ay iniiwan ko kayo sa mapagmahal na palad ng ating pong Panginoong Diyos. Hasta la vista. Viva el Señor. Viva Adventista del Séptimo Día. Chokbok! Hamnida sa inyong lahat mga kapatid at mispa sa inyo pong lahat. Back to you, Mr. Moderator.
syempre, pasasalamat din, bro, Nunez, bro. Okay, marami po salamat una sa lahat sa ating pong Panginoon na siya po ang may lalang na lahat, lalo tigit ang kanyang biyaya, no? So, salamat din po sa ating pong mentor, Fernando Camacho, at marami po tayong natutunan nito nung nag-aaral po tayo sa Logos International. So, hanggang ngayon nandun pa rin po sa akin yung kanyang mga presentation. At ganoon din pinapasalamatan po natin itong ating pong mabait na moderator, Russia TV Vista. Maraming pong salamat. At ganoon din po sa ating pong mga nanonood ngayon at manonood pa. Ating pong suportahan ang ating pong kapatid. Ipakishare po ng mga video dito. Marami po tayong natututunan. At kayo na po ang balang magtimbang-timbang sa mga usapin dito po sa platform na ito. At salamat, magandang gabi. God bless inyo lahat. So Russia TV, gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmumoderate. Gusto nyo sumali sa ganitong gawain, please, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang ito. Nandito si Bro Camacho ng SDA. Lagi-lagi yan dito sa akin. At syempre kay Brother Jury, mga kapatid. At po pwede nyo akong gamitin as mediator sa inyong pag-usap. Kasi sumasang-ayon na kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform. At meron din silang mga condition, mga kapatid, gaya ni Camacho na dapat talaga ay open cam at nakikita talaga, so ganun. At meron din tayong obligation, mga kapatid, sa platform. So please subscribe yung ating YouTube channel, Russia Debates TV, dahil ang debate na ito ay pupunta doon. At please follow din yung dalawang ito, nakatag naman yung pangalan nila. So meron silang mga posting dyan, meron pa lang magre-review, so puntahan nyo, mga kapatid. At sa akin din, dito ako laging nagla-live sa aking Facebook, so you can follow me, mga kapatid. At yun, this is Admin Russia ng Russia TV, and we're out. Fernando Baeza Camacho Jr., a name we hold dear, serving God faithfully year after year, a beacon of hope shining ever so bright, guiding us forward with all of his might. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore.